Magandang araw mga kababayan, isang nakakagimbal na balita ang lumabas ngayong araw kung saan ay ulat na natagpuang patay ang hepe ng pambansang polisiya na si PNP Chief Torre. Ayon sa mga unang impormasyon, ang kanyang katawan ay nadiskubre sa isang hindi inaasahang lugar at may mga palatandaan na tila may kinalaman ang kanyang kamatayan sa isang malalimang pagsasabuatan. Ang mga otoridad ay nagsasagawa na ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang mga salarin sa likod ng kasong ito. Sa kabila ng mga ulat, lumabas din ang isang kontrobersyal na pahayag mula sa ilang mga opisyal na nagsasabing may mga aligasyon ng ilang mataas na personalidad sa gobyerno na posibleng may kinalaman sa pagkapanaw ni Torre. Ayon sa mga pinagmulan, iniugnay ang pangalan ni Pangulong Kuting Jr. sa insidenteng ito na sinasabing may malalim na motibo at pakana ang ilang sektor sa gobyerno. Bago pa man kumalat ang balita, pinatahimik na umano si General Torre at ito raw ay may kinalaman sa ilang hindi pa nabubunyag na operasyon na posibleng magdulot ng kanyang pagkamatay. Sa kasalukuyang nagkakaroon ng matinding tensyon sa bansa dahil sa mga ulat na ito, marami sa mga mamamayan ang nangangamba at nagtatanong kung gaano kalalim ang krimen na ito at sino-sino pa ang mga sangkot. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang bagay lang ang sigurado, ang pagkapanaw ni Torre ay magdudulot ng mas maraming tanong at kaguluhan sa ating mga institusyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurado'y mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pag di mo ginawa, hindi ka makakatanggap ng reward, wala kang pera, wala kang bonus, papagalitan ka ni BBM, hindi mo makukuha yung gusto mo maging PNP chief. Anong ibig mo sabihin na yung regulatory period mo na yan, yung mamalasin ka naman na yan, anong ibig mong sabihin? Malalim yan. Ibig sabihin, ang datingan kasi nito ay yung ine-expect niyang makuha ay hindi niya makukuha. Sa akin lang mamalasin siya. Swerte na eh. Swertin mo na, nahuli mo na si Tatay Digong. Ayan na yung reward mo. Balik tanaw mo na. Tanaw mo na. Mawawala pa. Sabaw na natapon pa. Di ba? O kayo. Ayan na yung sabaw, hihigupin mo na lang. Natapon pa. Torre, nagtatanong lang. Total galing sa'yo. Ano bang kamalasan yung sinasabi mo? Bakit? Anong reglementary period? Reglementary period. Reglementary period. De, simple Amy. Nire-regla yan. No, pag matatandang ganyan na nabubuhay sa baril, nire-regla siguro yan. Yung puro pahuli. Pahuli ng alanganin ng warrant. Period yun. Dahil sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice, pambira eh. There is a warrant. Takal na ni Arnie Tebes eh. Wala pa rin, di ba? Di ba? Totoo. Ang tagal na ni Tebes. Di ba buti pa nga yung ibang bansa, nililitis pa, tinitingnan. Ito bang kaso ni Tebes ay talagang nangyari? Talagang matibay ang ebidensya? Ito ba ay may reasonable doubt? O ito ba ay may karampatang ebidensya para ito ay i-persecute sa Pilipinas? O ito ay political lang? Di ba? Pinadaan sa korte ng Timor-Leste kahit nagre-request si DOJ. Kaya nga siguro dinudugo si DOJ, talagang galit na galit, nangingitim na, nakita nyo? Galit na kay Jaime. Na, konti na lang, aatakihin na sa puso. Inatake na nga ng pagsisinungaling itong magkapatid eh. Di ba? Inatake ng pagsisinungaling. May baka kasunod niyan eh, atakihin na ng to. Ay, nako, wag naman sana, no? Ng masamang atake sa puso. Tulad niyan,
'Di ba? Bakit kayo nagmamadali samantalang ang ibang bansa nagmamalasakit sa Pilipino? Kayong mga Pilipino, kayong iilan dyan. Nasabi nga ni John B, kayong apat na nagplano huliin si Tatay Digong. Parang kayong apat lang masaya dyan. Kayong nasa gobyernong nakikinabang kay Marcos, kayo na lang ang masaya sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Figuratively. Diba yan na sinasabi niya, no, Boying? Na yung sinabi raw ng bata niyang abogado na si Utoy, ay sila daw ay competent judicial court. Ngayon, binabawi. Itong magkapatid na to, laban bawi, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? Ano? May I Sagot! refer it to the SOJ, ma'am? Lang naman yun wala ngang commitment. Takal na ni Arnie Tebes wala pa rin, Ulit diba? ako napindot ko, Ba't sorry. kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer it to the SOJ, ma'am? Ayun! Pag wala palang baril to si Torres Sumbongero. Hindi pa na kayang sumagot nito mag-isa. Sinagot nito yung napakatalino si Attorney Torion. Grabe kung paano sagutin nitong mama na ito. Napakatalino. Narinig nyo na ba si Attorney Torion? Sharp. Ang memory ni Attorney Torion ang tindi. Pinagsasagot ng mama na ito. Ngayon, si PRRD, ang laki ng experience sa politika. Naging piskal. Ang tagal. Pinagsasagot ni Torre. Mahal ng taong bayan na si PRRD, binalasubas ni Torre, pinagsasagot lang. Dahil may mga kasama. Pag wala palang kasama to, nagsusumbo. Umuurong yung utak. Yung tapang pala ng utak nito, yung kanyang pagiging argumento, yung kanyang pagiging makipag-debate, pag marami lang palang kasama. Sige, sumbong mo kay Boying. If the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Yung barado ka. Barado ka kay Amy. Lutong-luto ka. Ikaw na lang muna. Pambihira ka naman, Tori. Hindi mo kaya. Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede. Hindi, mauna si Boying. Mamaya, ganyan ka ng ganyan. Mamaya, sampahan ka ng libel ni magsumbong yan kay Castro, kay Claire. Tapos sampahan ka ng libel, tapos hulihin ka niyan si Torre sa labas pag maraming kasama. Delikado yan. Pag maraming kasama, ano yan? Makikipagsagutan sa yan. Papasukin ka namin. Sayaw sa gusto mo. Saka ka na lang magreklamo. Ganyan ang mga banat niyan. Ako na ang pinakamataas dito. Wala nang judge dito. Ako pinakamataas. 2 stars. Yari ka, Amy. Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant and it is there. Kita niyo yung boses? I-compare niyo yung boses niya. Kung paano niya sinagot-sagot si Tatay Digong at si Attorney Torion. Ngayon, nanginginig ang boses. Ewan ko, kayo mag-observe. Diba? Ilagay niyo sa comment section, tama ba ako kumali? Di mali. Diba? Kanya-kanya tayo. Ako yan ang na-observe ko. Kayo ba? For the person is already arrested by virtue of a legal warrant. And Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point, the proper judicial authority, yan yung pinagtatalunan. The proper competent judicial court is not the DOJ. Korte. Judicial, hindi executive. Ang DOJ po executive. Yan yung sinasabi ko, naglaban bawi si Remulla. the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have Hindi rin ICC. Dito nyo nahuli. Sa bansa nyo ba nahuli? Sa bansa natin. Iharap nyo sa korte dito. Pilipino ba siya? Hindi. Dito muna.
Then, pag sinabi ng ng korte natin, oy, sige. Dapat ICC mag-declare, humusga dyan. Ang tawag po ron, Tore, due process. Pinadaan nyo muna sa proseso. Para kang mangingitim pagka hindi mo napadala agad eh. But anyway, sa'yo na nga galing. Mamalasing ka. Baka hinabol mo yung swerte mo. To abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal code. mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So Yun, yung 125 kasi ng RPC o Revised Penal Code, warrantless arrest. Ibig sabihin, pag inaresto ka ng walang warrant, dapat dalahin mo agad sa proper authorities. Dalhin mo sa pulis, tapos dalhin nyo agad sa korte. Para nang sa ganon, hindi ka ma-illegal kidnapping. Kasi walang warrant eh. Hinuli mo lang. Nangyayari po kasi yung walang warrant, kunwari, yung ongoing yung commission ng crime. Halimbawa, nag-snatch. Ganyan. So, kailangan ipresenta mo agad. Di ba? Pagka may ongoing, pwede mong hulihin, pero ipresenta mo agad. Yun yung sinasabi ni Amy dito. So, inaamin mo, yung paggamit mo dyan sa batas na yan ng Revised Penal Code, warrantless. So, walang warrant. Inaamin mo, Tore, walang warrant. Kasi ginagamit mo yan. Ano sagot ni Tore? inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind. Tingnan mo, ang layo na sagot. May warrant, wala. All the stages. Kita nyo kung paano ito makipag-usap pagka siya yung nasa ibabaw. Ito po, sa ating mga Pilipino, hindi lang kay Torres, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, pag tayo ngayon ang nakakaangat-angat, yun po ay pinagpala tayo ng Diyos para gamitin natin ang ating kapangyarihan para magsilbi sa iba. Hindi para mang-api, gamitin natin yung kinaangat natin. Kasi darating at darating ang panahon, even the most powerful tatanda. Even the most strong, the strongest will become weak. So, umiikot ang mundo eh. Kita mo yung tapang nito. Ngayon, tinanuan nangyari. Nagkautal-utal. Di ba? Bakit? Hindi niya teritoryo. Wala siyang bata-batalyon na pulis na kasama. General Torre, warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article No, you decide. Ano na, Torre? May warrant o walang warrant? 125 ng Revised Penal I do Code. believe that I have a warrant at this. May warrant ka. Ba't ginagamit mo yung anong yan? Mali, actually, yung pagkahagamit niya dyan sa batas na yan, ng 125 ng RPC, mali. Time. I just don't want to be. Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am. I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper authority. kapatid. Yan, to the rescue. To the rescue, Boying. Nasusukol na, nagre-rescue na si Rimulya. Nasusukol na. Ano ang gagawin ng isang Rimulya pag sukol na? Tatanggapin ba yung pagkakamali? Mag-a-apologize? Ano, pag sukol na? Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already. Yon, sub judice. Sukol na, sub judice. Yan ang Rimulya. Di ba? So pag kayo ang gigipitin, magsasubjudice kayo. Pag kayo hinihinga ng warrant of arrest, sasabihin nyo, hindi, papasok kami dyan sa ayaw sa gusto nyo. Hindi, ako 2-star dito, doon na kayo. Doon na kayo magpaliwanag sa ICC. Yan ang sinasabi natin. Di ba? To discuss that because of the habeas.
pending in the Supreme Court, ma'am. Ayan. Sub judice, kasi ando na yung usaping habeas corpus na kaso sa Supreme Court. So, hindi na pwedeng pag-usapan yung merits of the case. So, lumulusot. Pero, nasukol na siya. Namati na siya. Oh. Booking na siya. Wala na siyang lusot. Pati ba naman ang revised penal code, naging executive session? Ayan. Bakit niya sinabi niyang pati ba naman revised penal code ay naging executive session? Kasi pag nasusukol itong Remulla Brothers, manghihingi ng executive session. Ganon. Hirang buhay ito. Sukol, magaling dito, magaling. Okay, hindi ko po sinusuportahan again si Amy ha. Ilang beses kong sinabi, wag niyong iboboto ito. Kaya lang, tama siya dito. Sa pagkakataong ito, gamitin natin. Gamitin natin yung kanyang kanyang tama. Next topic po. Ito, pag-usapan natin kasi napakaganda rin nito, no? Tingnan natin kung gaano kagaling ulit si Torre. May I ask Gerald Torre, how did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga pulis? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. Ganyan, hindi ako nagtatanong lang sa mga pulis Yung mga ganun ba kailangan pa? Yung kalad ka rin na yan. Hihilahin ko yan. Kasi, alam mo, kahit gaano ka-powerful ang tao, kung marami naman na kayo doon, hindi na naman magre-resist ng arestong mga ito eh. Diba? Papayag na lang sila magpa-aresto kahit na sa tingin nila mali yung pagkaka-aresto siya kanila. Halimbawa, nung ginawa kay Tatay Digong, siyempre, andun yung asawa niya at yung anak niya. Kahit ako nasa lugar niya, kahit sa tingin ko, hindi ako dapat arestuhin. At andyan ang pamilya ko, kesa madamay at masaktan yung pamilya ko, susuko ako. So, hindi na kailangan yung hilahin ko to, sasaktan pa. Hindi na kailangan ng mga ganun eh. Ito ba'y nararapat sa tingin ninyo sa pag-uugali ng mga kapulisan natin? At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that... Alam mo, nababastusan talaga. Kayo ba? Nabastusan kayo nung binabanggit ni Toria na hihilahin ko yan, hihilahin. And hindi to masyadong pinalabas sa mainstream, ha? Is that what you said, Gerald Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... Optics, tactics. Kailangan ba? Saguti. Ito si Torre pala, no? Ibang-iba siya pagka maraming kasama, no? Ngayon paikot-ikot siya. Pero very direct siya pag andyadyaan yung mga bodyguard niya. Marami siyang kasamang dibaril, marami siyang kasamang pulis. I'm asking you, did you say that? Hihilahin ko, hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No. What prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Correct. Yun ang sinasabi ko. Alam mo, may mga kaibigan tayong pulis at nakakausap ko. Sinasabi nila mali itong ginawa ni Torre. At naiinis sila dahil nga damay sila eh. Ako naiintindihan ko yung mga pulis. Parang yung mga fake news vloggers ni Marcos, nadadamay tuloy. Tapos kaming sinisisi mga Duterte vloggers. Nadadamay. Same thing sa pulis. Nagagalit sila. Mali yun. Hindi mo kailangan gawin yun sa dating presidente. All the more sa matanda. Hindi naman kailangan eh. Ang dami-dami nyo na doon. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa
sa matanda, sa isang dating Pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that Alam mo, ako naiintindihan ko to bagamat na sumablay to si Jinggoy that time, para sa akin, nung iniimbestigahan yung pagkabangag ni Marcos, no? Meron siyang mali doon. Pero ito lang, gusto kong i-discuss tong sinasabi niya na nangyari kasi sa kanila eh. So, alam mo, pagka meron nangyari sa inyong masama, dapat yun, meron kang kinakatandaan at natututo ka. Magiging advocate ka nung pangyayaring masama at iisipin mo, nagagawa ka ng paraan na yung nangyari sa amin ay hindi na mangyari sa iba. Exactly, dapat ganyan ang ginawa ni Marcos. Sila Marcos, tinangay sa palasyo. Binala sa Hawaii. Nangyari sa tatay niya, yung tatay niya namatay sa ibang bansa. Yung tatay niya pinakulong ng Aquino and yet pinalibing ng Duterte. Dapat si Marcos may natutunan na. 'Di ba? Hindi ko nahahayaan na mangyari ito sa iba dahil masakit eh. Nangyari sa pamilya ko, masakit. Lalong-lalo na yung tinulungan ng pamilya ko, ipalabing yung tatay ko, nang dahil doon nakabalik ako bilang presidente, dapat hindi niya na ginagawa sa mga Duterte. Maling-mali doon si BBM sa katunayan. Halimbawa, ikaw ay biktima ng rape. Biktima ka ng meron kang namatay na kamag-anak. Di ba magkakaroon ka ng advokasya na ayaw mo sa rape, ayaw mo sa violence, at gagawa ka ng paraan. Instead, ang ginagawa ni Marcos kabaliktaran, kasi alam mo, pagka may masamang nangyari sa inyo, may masakit na nangyari sa inyo, dalawa lang ang reaksyon ng tao. It's either matuto siya doon sa sakit na pinagdaanan niya at sasabihin niya sa sarili niya, hindi niya hahayaang mangyari ito sa ibang tao, or gaganti ako. Wala akong pakialam sa inyo. Nangyari sa amin, dahil with you all, gagawin ko rin kung kanino man na may kapangyarihan ako, gagawin ko yung ginawa sa amin. Dahil mali kayo, gawin ko sa inyo. Hindi dapat ganun. Ganyan po ang nangyayari kay Marcos. Instead na nag-advokasya siya, binago nila ang trajectory, binago niya ang pangalang Marcos at bumawi siya. Ngayon hindi. Bumabawi siya doon sa mga inosenteng Duterte yung nangyaring masama sa kanilang pamilya. Hihilayin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilayin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. But still, president o si Medeldea man yun, or yung abogado man yun, si Acosta, hindi mo dapat ginagawa yan, Torre. Hindi kailangan, ang dami-dami nyo ron eh. Hindi mo kailangan maghurumentado. Yes, Who was addressing sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Miguel Dea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after that, sir, I brought him to the bus. Alam mo, mali yung obstruction of justice kasi abogado yun eh. May karapatan sa abogado si Duterte, PRRD. Came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir... Alam mo kung bakit? Alam kong sinasabi nito. Ganyan din kasi sila sa amin nung sinugot yung KOJC. Obstruction of justice. Kinukunan lang. Hindi naman sila hinaharang eh. Kinukunan lang. Ayaw nilang kinukuhanan sila. Ngayon, pag may abogado, obstruction of justice, hindi po. Parte po ng batas natin, ng konstitusyon natin na may karapatan tayo sa abogado. Hindi obstruction of justice yun. I will reiterate with all credits goes to the former president because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him into the plane, he said,
okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him, and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. Sisingit Alright, lang I ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko rito yung standard operating ng PNP. Ang liwaliwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to No violence, threat, vitiate the free will no intimidation. to be used against the arrested person. Eh di the more, sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Eh talagang you used force. Eh bawal po yun. Bawal. Illegal yun, Torre. It is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Eh, sabi And- nga ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did. Because I have to get into their heads to make them, to make it... Hindi mo na very, kailangang hilahin. Kung pupusasan mo, pusasan mo. Hindi na dapat nananakot hindi mo pwedeng hilahin. Kung hulihin mo. Pati kailangang hilahin. clear to them that we are already very, very serious O, of tama loading nga. the president to Oo the naman, plane. General, Tama pinapaliwanag si mo, Amy. pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be clear. intimidation, or any other means. Ang Ma'am. liwanag nasa kapulisan yan Ma'am, eh. just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Eh, paano yung iba? No one else was armband. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung Acosta. abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim Kailangan ba yun? na secure, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And Delgra. because of that, the former president PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niyo na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Yun. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? No, abogado, merong choice ang isang akusado, especially yung huhulihin, siyang pipili ng abogado niya. Hindi ka dapat pala desisyon, Torre. Siyang huhulihin eh. Oh. Gerald Torre. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that Okay. he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And Maski na, may kahit 10 pa yan, kung hindi yan ang gusto kong lawyer yung anak ko, karapatan niya yun, nasa batas yun, Torre. gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the ha? first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito, hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Exactly. Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to... Patong-patong na nga attorney dapat papasukin, tapos anak pa. Napaka-importante pa naman sa ating mga Pilipino ang pamilya. Diyan nga bilib ang ibang lahi sa atin eh. Yung ating pagiging bilang family. Sorry talaga. ang daming- immediate family. The president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, Exactly. first to answer the question of Senator Estrada, sir.
I have told the president that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened. That's what. Alam mo, kahit may order sa'yo, dapat gawin mo ng tama. Hindi may order sa'yo tapos gagawa ka ng illegal para magawa mo yung order. Happens, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya? Sa Netherlands. Hindi naman dito tinray eh. Kaya nga, exactly. Hindi naman dito kinasuhan. Parang hindi Sa nag-iisip ibang to si bansa, Torre. Oh. Bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Sagot! Permission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body who issued the warrant, sir. Paulit-ulit si Torre, napansin nyo? Yung obligasyon niya. Yung obligasyon mo, hindi dapat gumawa ng illegal. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Yun sinasabi ko. Pag nangyari sa inyo yung sakit, dalawa lang ang reaksyon ng tao. Ayoko mangyari to sa iba. Or gagawin ko to sa iba kasi nasaktan ako, gaganti ako. Tamaan na kung sinong tatamaan. Basta papasok kami. Parang ganun eh. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!